Kaliwat kanan ang batikos at panawagang magbitiw sa pwesto si Senate President Franklin Drilon matapos niyang umaming tumanggap siya ng DAP na nagkakahalagang 100 milyong piso. Pero tiwala pa rin ang mga senador sa kanyang liderato. Balitaan mo kami, Bianca Piedad. Tiwala pa rin ang ilang senador sa liderato ng Senado sa kabila ng mga batikos kay Senate President Franklin Drilon at panawagan na magbitiw ito sa pwesto matapos umamin na tumanggap siya ng 100 milyong piso sa ilalim ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Iniuugnay ang issue sa umunoy pagpapatalsik sa dating punong maestrado ng Korte Suprema na si Renato Corona. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ralph Recto, wala para magbitiw si Drilon dahil nasa kanya pa rin ang tiwala at pananalig ng mayorya ng Senado. Wala naman basehan palagay ko for the Senate President to resign. He was elected for 6 years, diba, in the Senate. No? He enjoys the trust and confidence of the majority in the Senate, diba? A huge majority, no? Pabor naman si Senador Recto na pag-usapan din ang issue kung dapat tanggalin na ang kontrobersyal na DAP at muli naman itong binanggit ang line item budgeting. But if we do the budget properly, by as much as possible planning properly, by line item, putting a line item the budget para maliwanag what project will go to where and how much, magiging maliwanag sa taong bayan. Nilinaw din ni Recto na mahirap sabihin na ilegal ang DAP dahil marami ani ang batas na nagsasabing may karapatan ang Pangulo na mag-realign ng pondo o savings para sa iba pang layunin. Samantala, hindi naman ani ang nakaapekto sa liderato ni Drilon ang hindi nito pagpirma sa supina para sa itinuturong utak ng multibilyong pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. I think nakinig lang siya sa recommendation ng Ombudsman. Nasa naman na ipakinggan din natin, ano? It is not about the authority of the Senate vis-a-vis the authority of the Ombudsman. It is about prudence, timing, if at all, di ba? Idinagdag din ni Recto na desisyon ng Senate President na pag-usapan ito ng lahat ng miyembro ng Senado sa pagbabalik ng sesyon sa October 14. At ito naman aniya ang normal na patakaran na magdesisyon ang Senado bilang isang institusyon. Naniniwala naman si Senador G.V. Ejercito na masyadong maaga kung ipapanawagan agad ang pagbibitiw ni Drilon. Gayong maaari naman aniyang bigyan pa ng pagkakataon na depensahan ang sarili nito gaya ng ibang akusado. Palagay ko hindi pa naman siguro panahon dapat na mag-resign si Senate President Drilon. Kinakailangan meron na talagang kumbaga concrete evidences na kung ano man ang pinaparatang sa kanya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.